of a legal wife ang pag-uusapan po natin ngayong araw na to. Susunod sa legal wife. Maganda. Total ano eh, habang nanonood ka sa mga ganitong mga palabas, kami mag-asawa, ako'y naamin ko na minsan ako nagre-remind sa asawa ko, babes, ito na, manonood na tayo. Habang nanonood ka, nagki-create ng ano yan eh, nagki-create ng confusion, nagki-create ng mga question, nagki-create parang may mga masasabi ka sa mga bahagi ng programa, pwede pala yun. Karapatan ko pala yun. Pwede pala sa isang lalaki yun. Pwede pala sa isang babae yun. Tulad ngayon, di ba, buntis si Nicole. Okay. Totoo ba yun? Ang gusto ko, isa sa mga, syempre, gusto ko manggagaling sa babae yung first question natin. Attorney, okay lang ba, Attorney? Ayan, si Vien. Si Vien, linawin lang natin, wala pang asawa si Vien. Wala pa. At wala pang balak. Gusto ko lang yung first question manggagaling kay Vien. Umpisahan na lang natin muna, Attorney, dun sa question na ano ba yung mga... Ano ba? Kailan ba? Akala ko ganun ang tanong mo eh. Sorry. Akala ko, ano ba? Kailan ba? Akala ko ganun ang tanong mo. Sige, go. Hindi, ano ba yung dapat na alam ng mga legal na asawa na karapatan nila na dapat nilang ipaglaban? Okay. Yung unang right po ng isang legal wife to live exclusively with her husband. Exclusively. Okay. The right to live exclusively. Ibig sabihin ng exclusively, kayo lang. Okay lang. Exclusive kayo lang. Okay? But when I say right, may responsibility din. Okay. Pangalawang right ng isang legal wife to observe mutual love, respect, and fidelity. Ayan. So, ibig sabihin, bawal kang lukuhin. Yes. Unang-una, karapatan mo yun na hindi ka lukuhin. Kailangan magmahalan, may respeto, and kailangan faithful sa isa't isa. Yun ang pangalawang right ng isang wife, and to demand it from her husband. So right and also an obligation. Okay. Yung honesty, yung expectation mo na ikaw lang ang mamahalin, yun ang pwede mong mga hingin. Kasi these are your rights. Diba? Tama yan. Kasi pumasok ka sa isang marriage. Okay. And pangatlo, yung to render mutual help and support. Kailangan mag-suporta yan. Not necessarily financial support, kasama yung emotional support, spiritual support, lahat ng klaseng support. Okay? And of course, yung mga mag-asawa, they have the right to fix yung conjugal dwelling nila, to may joint responsibility to support with sa family, and also with respect sa joint management sa bahay. Yun ang mga rights and the same time obligation na mag-asawa. Hindi lang right ni wife, legal right din ni husband. Na makialam din. Yes, tama yan. Dahil siya nga yung haligi, Yes, tama tinatawag, at yung nanay yung ilaw. Tama yan. So yun ang pinaka-basic right ng isang legal wife and also legal husband. So parang sinasabi mo, attorney, na kami mga lalaki ay karapatan ng mga babae na maging totoo kami sa kanila. Yes. That's a right of a wife. Ang ganda nun, grabe. Yes, tama So yan. karapatan ng babae na kami maging totoo, maging honest sa kanila. Hingin namin sa kanila. Pwede parang nilang ganon. hingin yun sa amin. Tama yan. Hindi lang karapatan, it's also an obligation. An obligation na Aray rin. ko, grabe naman. Okay? Parang wala kang choice, in other words. Obliged. So it means right ni wife, obligation din ni wife. Right ni husband, obligation din ni husband. Pero pag-usapan muna natin yung ako baka mag-part 3 tayo nito. Baka mukhang mahaba-haba ang usapan to. Okay, kung nagiging tapat yung lalaki doon sa babae. For example, nagiging tapat ako sa asawa ko, yun ay hinihingi ng batas. Yes. At hindi kailangan ipagpasalamat ito ng babae. Yes, hindi. Okay? Yeah. Hindi kailangan ipagpasalamat ng babae dahil ito ay isa sa mga nakalagay doon na pinirmahan mo. Tama. Nakalagay, kumbaga, nandoon sa kontrata na yun na hindi ko may ano pala, may paano, yun nga pala, isa nga pala doon sa tatanong ko, attorney, meron panukala ho sa baka may tumalo na lalaki dito. May panukala ho sa Kongreso ngayon na ang marriage contract ay mag-expire on the 5th year. Kung hiwalay na. Oo. Kung hiwalay na.
Hindi, attorney. Parang Fifth year. renew- On the fifth year, nire-renew siya. Renewal. Renewal. Oo, i-renew. Ewan ko Every kung 5 years, Kung tama ano yan, ba? aanuhan, pag-uusapan ng mga congressman. Pero final, pagkatapos ng filing na yun, wala na. Wala na. Hindi na pinag-usapan. Hindi Kasi na pinag-usapan nakakawala ngayon. ng boto yun. Oh, wala yan. Diba? Pero ganon, may minsan pinag-usapan, 5 years ba o 10 years? Yun yata yung diskusyon eh, kung Tama. 5 years o 10 years. At kung So, kailangan ba i-renew pa? Oo. Ikaw, wala kang maasawa. Ikaw ba? Pag ikaw, ako kasi, may sagot ako doon. Ikaw, bilang walang asawa, okay lang ba sa inyo na i-renew yung marriage contract nyo every 5 years? Or sabihin natin 10 years, every 10 years. Pero, pagka ni-renew, pwedeng hindi mag-renew yung lalaki, ha? Pag ikaw lang ang may gusto, hindi pwede. Kailangan gusto nyo Dapat pareho. mutual pa rin. Oo, mutual. I think that proposal will be considered as unconstitutional. Kasi based sa ating saligang batas, nakalagay doon, marriage is an inviolable social institution and the foundation of the family. Foundation yun ng family. And family is the basic social institution. Oo, kasi yung prinsipyo ng lahat ng Oh, batas yes, natin, yan. doon pupunta yun. So it means, yung marriage na ganyan, parang ordinary contract na lang, parang contract of bliss na lang, Oo. parang nirentahan mo Every lang yung 5 asawa years mo. Nirentahan mo yung building, nirentahan mo O yung parang ganyan, asawa mo. parang ganun Tapos lang. pwede ng ano. So, it will be declared unconstitutional. For example, natuloy. Bien. anong take mo doon? Ako, I disagree talaga. Kasi bakit kailangan mong magpakasal muna in the first place kung alam mo namang hindi mo pala siya makakasama sa buong buhay mo. Tapos kung kailangan mo i-renew, parang naglulukuhan na lang kayo. Yes. Tama nga, parang nag-release ka lang ng asawa. So, ibig sabihin nun, pwede kang mag-asawa ulit dahil hindi mo na kailangan i-renew Doon isa. yata ito galing sa maraming nagfa-file ng annulment. Yes. Doon yata galing. Oo. Kasi hindi natin alam yung statistics, pero marami po. Marami, Maraming tumataas daw nagfa-file ng yearly. annulment. Doon galing itong panukalang Panukala, batas na yes. ito. Sa sobrang dami nagfa-file ng annulment. Kasi ang annulment, mga kaibigan, mga taga-panood, taga-pakinig, kung sino yung nag-file, siya yung gagastos. Yes, tama, Yes. tama Siya yung yan. gagastos. Tama yan. Oh, ngayon, pag ikaw nag-file, ikaw ang gagastos, ikaw ang may gusto. Tama yan. Pero pag dumating itong batas na to, free ka na. After 5 years, expired Oo. na. Expired Kasi na eh. may isang anong tawag doon, diskusyon, merong isang kung mahal mo yung asawa mo, kahit mag-renew ng after 5 years, ng 10 years, para sinasabi ng batas na kung gusto mo nang makawala doon sa marriage na yun, di fine. Kung ayaw mo, di pumirma ka ulit. Yes, tama. Oh, anong ano mo doon? Still may stand, di wala. Pero Wala gusto mo talaga. pa rin forever eh. Oo, kasi ibig sabihin lang yan, binibigyan mo din ng free will yung kapartner mo na maghanap ng iba. Kasi, Saka hindi, baka mamaya, 4th year na ngayon, di ba? 4th year na yung... Maghihintay na, gahanap saka kayo, hindi, mag-Facebook. manliligaw na ako. Oo, Kasi sa Facebook na yan. Oo, di ba? Maghahanap ka ng iba. Ang mga negosyante, siyempre, mag-i-invest ka na ngayon. Oo, Para invest. on the 5th year, pwede mo nang pangakuan ng pakasal. Every year may kapalit ka na, parang Oo, gano'n. oo. May listahan ka na agad. Oo. Check na lang. Oo, di ba? So, yung Bakit yun? basis po ng marriage kung ganon, parang nawala na. Yes, Nawala na yung exactly. foundation ng So, marriage. Yung sinasabi- halaga ng marriage nawala na. Oh, so sinasabi mo, attorney, hindi, nabanggit ko lang kasi ito yung pinag-uusapan natin, rights of a legal wife. Pag na-approve yung batas na yon, kunyari, naging, bagay, binata yung presidente natin, talagang i-entertain niya yan. Pag na-approve yan, ibig sabihin, may mga maapektuhang mga batas. At saka yung pundasyon nung batas na yun, baka gumuho. Hindi lang yung batas ang maepektuhan, yung saligang batas natin. Yung mismo. Yung mismo, and it will be declared as unconstitutional. So, pwede ba itong pag-usapan sa Chacha? Actually, kailangan baguhin muna ang ating saligang Saligang batas, batas. bago yung batas na yan. Exactly, Chacha. Chacha. Chacha muna. Sa Chacha. Okay. So magchacha muna sila. Magchacha muna sila. Yes, oo. Pero ayaw eh. Medyo, hilaw si Pangulong Noy dyan sa Chacha na yan. Okay, balikan natin. Okay, balikan natin. Balikan natin yun. I-erase nyo na yung pinag-usapan natin kanina. Okay, pag naging tapat ako sa asawa ko, ito yung mga karapatan na ibinibigay ko sa kanya dahil pumirma ako doon. Yes. Oo. So that's a legal Hindi effect. dapat ito ipagpasalamat. Linawin lang natin para malinaw sa inyo. Kasi ang feeling ng mga lalaki, pag naging matapat kayo sa mga asawa nyo, dapat ipagpasalamat ng Hindi. asawa nyo. Kailangan may Hindi, i-return. Hindi. Kasi Parang nakalagay sakit. doon. Ako binasa ko yun. Actually po, Kayo hindi pa. Wala pa. Actually, if you enter into a contract of marriage, the legal effect
ng contract of marriage yung to be usually faithful with each other. So hindi kailangan na magpasalamat sa isa't isa. Oo. Kasi that's one of the legal effect of marriage. Legal. Legal. Correct. Legal effect Oo, ng ganun yan. marriage. Tama yan. At hindi ito hinihingi. Hindi hinihingi yan. At hindi Epekto yan ng Oo. pagpapakasal. Oo, kasama ito sa Kasama kasunduan. siya, Kasama yes. Na ikaw ay dapat tapat sa asawa mo. Tama yan. Dahil pag ikaw ay tapat sa asawa mo, ikaw ay sumusunod sa kasunduan. Tama yan. Pag ikaw ay sumusunod sa kasunduan, hindi dapat ipagpasalamat ng asawa mo dahil tapat ka. Oh, yes. Tama yan. Okay. Kasi linawin ko lang ha. Yeah, tama yan. Kasi maano ko lang yung mga lalaki. Baka, kasi nasa isip nila, hindi, tapat nga ako for how many years eh. Dapat ipagpasalamat Ah, ng hindi, misis ko. Hindi po, kasi yun ho ang hinihingi eh. Hindi utang na loob. Oo, Yes, correct. exactly. Oo, hindi utang na loob. Tama. Kasi Wala kailangan ano nga return. yan eh, kasunduan ito. Yes. Pagka pumayag ka sa isang kasunduan, pumayag ka doon sa bounded eh, di ba? Yes. Ng kontrata na yun. Kung ano man yung mga i-act mo, yung mga i-action mo in the next few years of your life. Tama Di yan. ba? Tama yan. Oo. Saka, yun, kaya nga pumapasok dun yung laging ina-advise ko sa mga sa mga mag-aasawa, di ba? For example lang, attorney, Oh, yeah. niligawan mo si Viet, for example. Oh, yes. Siyempre, tingnan mo yung nanay niya kasi gano'n ang magiging itsura niya. Sige. Parang hindi siya magugulat. Oo, parang hindi siya magugulat. Oo. Kasi yan yung pag umano ka dyan sa kama, nakaganyan ka sa mga magka face to face kayo mag-asawa. Kasama mo na yan, kasi mag-wrinkle na yan. Oh, yes. Tama yan. Diba? Isang ano na yan. So, yun. Okay. Bago ako pupunta sa susunod. Ito, gusto ko munang i-clear, attorney. Ito bang batas na ating pinag-uusapan ngayon, magpo-fall lang ba siya or ang may karapatan lang talaga, ang pwedeng humingi ng karapatan lang ay mga babae o yung wife lang? Hindi, both. Or it's both. mutual? Both mutual. So, yung may obligation si wife, may obligation si husband. May rights si wife, may rights si husband. Of the Yes. same level yun? Of the same level sila. Alright. Yun yung gusto ko i-correct dun kasi parang ibig sabihin nito, parang hindi yata medyo okay yung title natin kasi legal wife lang eh. Di, mas So, we maganda, have to- klaro kasing legal wife kasi mostly Most- naagrabyado yung Oo. mga wife. Yan na naman tayo. Yung mas Recorded, attorney. Recorded. Yes, tama yan. Yung may Pupunta na naman maraming tayo sa mga kaso. kawawa ang babae. Kawawa ang babae kasi pinalalaki nila yung sitwasyon. Pero may mga lalaki ding biktima. But based Sa ganitong usapin, pumanig ka sa akin, attorney. Pero mas marami yung kaso na ano. sa batas po natin, equal. Babae, lalaki, the same. But based on our Correct. Philippine culture kasi, Oo. parang lumamang yung lalaki. Oo, parang Sa culture and our Philippine tradition. Oh, kasi pag nagloko yung lalaki, nahihirapan din yung lalaki. Kaya nga gusto ko yung programang yun eh. Oo, kasi nahihirapan siya eh. Ginajudge siya ng mga... Nakikita yung Hindi siya pagkikita. ginajudge ng ginajudge siya ng magulang niya, ng mga kapatid niya, ng mga kaibigan niya, ng mga tao sa paligid niya. Hindi man magsalita, pag sa tingin pa lang, ginajudge ka That's na. na. So nahihirapan din yung lalaki. Kumbaga, parang nakikitaan din ng Nag-a-adjust. nabibigyan Oo. din sila ng ilaw kung Oo. ano yung nangyayari sa kanila. Oo nga. Sa mga ganong klaseng sitwasyon. Okay, Yan ba so pinag-usapan na natin yung karapatan ng babae na maging tapat ang lalaki. Tama Okay, yan. karapatan mo na hingin na maging tapat ang lalaki. At yung mga lalaki, Same also, Ganun na din. si babae, maging tapat sa maging lalaki. tapat din. Sa lalaki. Oo. Okay? Yun yun. Yun yun. Yun Oo. yun. Yan. Okay, pagka hindi na naging tapat, ano yung mga bagay na pwedeng gamitin nung legal wife, yung karapatan, ano yung mga bagay sa buhay ng isang lalaki na feeling niya hindi na nagiging tapat? Okay. Pwede bang i-cite yung, for example, may pupuntahan ako, hindi ko sinabi yung totoo. Okay. Kasi that's part of the pagiging tapat. Yes, tama yan. Oo. Meron akong meeting na hindi ko sinabi na kung saan. Na, Kung sino kasama pero mo, purpose ko talaga na Yeah, hindi ko sabihin. Yun, hindi yun pagiging tapat. Pwede bang i-cite yun? Actually, kailangan you should be honest all the time to your partner. To your husband, to your wife, you Honest should be all the honest time. all the time. In fact, nakalagay sa batas, hindi naman regular or tinatawag na subjective. Absolute, you should be
loyal all the time, absolutely, with each other. Oo. Hanggang saan yung hinihingi ng batas, Ang attorney? loyalty. In fact, if you are a liar, you are a pathological liar, that's one of the grounds for nullity of marriage. Because yun ang sign of psychological incapacity. If you are a pathological liar. So, for example, you're a pathological liar, sa sistema talaga, you're a liar. Tapos ilang beses na, sabihin natin, Nabilang na nahuli nung misis na ilang beses na nagsisinungaling. Yes. Hindi lang 5, Pinagbibigyan lang. hindi lang 20, kung hindi 30. Tama yan. So, Pero yung mga bagay na pinagsisinungaling ng lalaki, attorney, parang mabababaw lang na sabihin natin na bumili ng cellphone, hindi sinabi. Oh, yes. Bumili ng sapatos, hindi sinabi. Pumunta sa barkada, hindi sinabi. in simple lying, it will not be a ground for annulment of marriage. Kasi Okay. if you say pathological liar, kailangan may epekto sa essential marital obligation of marriage. Okay. Sa Simple marriage, lang. sa Yes. marriage. Kailangan yung panoloko mo, maepektuhan yung essential marital obligation of Okay. marriage. Yung sinasabi ko, yung 5, yung 6. So, kailangan yung 6 na rights and obligation ng mag-asawa na epektuhan because you're a liar. Kung simple lying lang, it will not be a Yung marriage ba na pinag-uusapan ng batas, kasama ba yung mga anak doon? Tama, kasama. Oo. Kasi pamilya pinag-uusapan. Yes, but if the court will declare nullity of marriage, yung legitimacy ng bata hindi maepektuhan. Okay. The child will Tama. still be legitimate except pag bigamous marriage. Kasi pag Yes, bigamous correct. marriage, yung mga marriage contrary to law or against public policy, yung mga bata maepektuhan, maging illegitimate. So, kailangan lang pala, yung pagsisinungaling ng lalaki, maapektuhan yung buhay ninyo, Tama. yung as individual, yung wife, yung mga bata. That's the time, lalo na pag napatunayan mo, Tama. attorney. Lalo na pag May napatunayan mo. ebidensya ka talaga. Kunwari, sa sobrang pagsisinungaling ng lalaki, hindi na natutuloy yung mga lakad namin. Pag hindi natutuloy yung mga lakad namin, may epekto sa mga bata. Yes, yung sir. mga bata nalulungkot. Nagiging excited, nawawala, nalulungkot. Emotional Nalulungkot, naapektuhan ng eskwelahan, naapektuhan ng pakikipagkaibigan, naapektuhan ng pakikipagrelasyon sa kapwa-tao. Tama yan. Yung pagiging liar mo, kailangan may psychological effect sa marriage Okay. and also as a father and kids. as a mother. Okay. Pag sinabing psychological effect, kailangan bang patunay ng isang psychologist? Actually, yung psychologist is not a requirement sa batas. Ganun? But Paano mapapatunay? in practice, may mga psychologists. So it means, based sa decision po ng Supreme Court, yung testimony ng isang psychologist is not a mandatory requirement. But of course, in order to support your case, mas maganda may Para mas psychologist. mapatunayan. Yes, tama yan. For example, lasing. Kasi pag lasing ang isang lalaki, medyo sabi mo susuray-suray, amoy alak, masama yung epekto doon sa mga bata. At yung paglalasing ng lalaki, nagiging frequent sabihin natin every week, sabihin natin every 2 days. Okay. Pwede po ba yan? Ang sabi ng batas, habitual drunkenness, ang tawag doon, that's only a ground for legal separation, not an annulment of marriage. Okay? Legal Legal separation. separation. Legal separation. Not Yan. annulment. Yes, or nullity of marriage. Hindi. Kasi iba yung legal separation, iba yung nullity of marriage. Okay? But yung pagiging lasenggo mo, maka-apekto na sa of the family or the essential marital obligation of marriage, that is already a ground for nullity of marriage. But yung pagiging lasenggo mo lang, legal separation na yan. Pero paano ba to? Paano may tatanong to? Pag nagiging lasenggo, yung libido ba? Bumababa yan eh. Yes. Yung kanyang performance sa yung the greatest performance of my life. Yes. Pagdating ng gabi sa ibabaw ng kama, at yan ay naapektuhan. At Tama. feeling ng babae, yung rason ay yung paglalasing niya. Pwede bang maging grounds yun? Ang epekto sa akin yan ay hindi na kami nakakapag-performance, the greatest performance of my life na Okay. Very clear sa ating family code. Physically incapable to consummate marriage. Very clear yan. In layman's term, impotent. Okay? Impotent. Okay. Kailangan, that's a ground. Ground yan. But kailangan i-file yan within 5 years. Within 5 years from the celebration of marriage. Pero kunyari, attorney, 5 merong years. isang babae dito sa harapan natin, yan ang problema. Ano i-advise mo sa kanya? Paano niya mapapatunayan na ang kanyang asawa ay hindi na nag-greatest Impotent na. performance of my life? Kailangan ng medical expert. Hindi lang siya. Kailangan medical expert. Kasi kailangan i-prove natin that yung pagiging impotent niya or hindi na tumatayo yung flag ceremony, kailangan starting sa celebration of marriage. And kailangan i-file yun within 5 years. Within 5 years. Kailangan ba ng documentation yan? Yes. na? Kailangan. Ay, coach, Kailangan. hindi, pag hindi na tumatayo si chairman, kailangan ng documentation. Of course. kailangan. Video. No, medical testimony, May- yung Okay. medical certificate,
ganun lang. May questioning yun. Oh, yes, of course. Ako abogado, kunyari, ako abogado, sabihin mo sa korte, manyakis lang yung asawa mo, kaya ganyan. Pwede ba yun? Actually, you can say anything if you want. Kasi depende yan sa gusto mo eh. Anong gusto mong sabihin sa court, walang problema. Basta, ang policy ng state natin, in case of doubt, always for the sanctity of marriage. Kailangan, if you are the petitioner, kailangan i-prove mo na may problema ang marriage mo. Kasi pag konti lang yung problem, ma-deny yung annulment mo, yung legal separation, because it's a policy of the state to preserve the sanctity of marriage. Pero pinag-uusapan natin dito, alak ha, dahil hindi na nakakapag-perform si chairman. Pupuntahan natin yung bagay na medyo mainit-init na bagay na gusto niyong pag-usapan natin. Hindi nakakapag-perform si asawang lalaki dahil galing sa kabila. Oh, tama. Ganun. Galing sa kabila, hindi na nakakapag-perform. Parang documentation ang gagawin ko doon, attorney. Ang unfaithfulness, actually, hindi siya automatic ground for nullity of marriage. Ah, ganon? Hindi siya. Ganon. Kahit nagloko na yung lalaki? Tama. Yung unfaithfulness, grounds lang yan ng legal separation. Legal Legal separation, separation. not annulment. Not nullity or annulment of marriage. Kailangan yung pagiging unfaithful mo may essential effect to the essential marital obligation of marriage. Okay. Yun lang. That's why we need, kailangan natin i-prove na may psychological effect yung pagiging unfaithful niya. Kailangan may Okay. psychological effect. Tama yan. Oo. Kasi the mere fact that he is unfaithful but he is still a good husband, she is still a good wife, ma-deny ang annulment mo. Kasi that's only a ground for legal separation. Not annulment. Not Not annulment. Kasi pag annulment kasi or nullity of marriage, kailangan may essential effect to the essential marital obligation of marriage. Yung the obligation to love, respect, kailangan nandun lahat. Kailangan na epektuhan na hindi kayo you are incompatible with each other as husband and wife. Doon lang mapasok yung pagiging unfaithful mo. But yung unfaithfulness per se, but you are still a good husband, you are still a good wife, you are still a good mother, good father, ma-deny yung nullity of marriage. Kahit may ebidensya na Tama. talaga. Tama yan. Paano kung Okay. yung nanay ang nakahuli, Naku, gano'n? oo. Sabi niya, pwede ba akong mag-file para sa separation nila kasi niloloko niya yung anak ko? Pero yung anak na babae, okay lang sa kanya kasi nagsusuporta pa rin yung lalaki. Kung ganun, wala, madi-deny. Madi-deny. Kailangan sila lang dalawa. Kailangan nga yung pagiging unfaithful may epekto sa essential marital obligation of marriage. Kasi kung walang epekto sa essential marital obligation, walang epekto sa pagsasama nila bilang mag-asawa, madi-deny. Kaya Legal separation. pero may mga babae na, di ba, Bien, na kahit magluko yan, as long as dito uuwi yan, Oo. kahit magluko yan, basta magbigay siya ng pera para sa mga anak ko. For the sake of the children talaga. Oo, Paano para sa kung, pamilya. sige, yung magulang ng babae, hindi. Minsan nga, yung magulang ng lalaki, di ba? Paano kung anak ang mag-file? Hindi pwede ang anak. Kailangan mag-asawa lang mag-file. Mag-asawa sila lang na. talaga. For example, si husband lang ang pwede mag-file ni wife. Or si wife ang pwede mag-file ni husband. Hindi pwede yung anak or parents, hindi pa pwede yan. Okay. Sige, may hanging question ka. May hanging question ako bago tayo mag-break. Pagka naghiwalay na sila, attorney, medyo advance Legal natin yung usapan, separate. naghiwalay na Oo. silang ganun. Yung lalaki, feeling niya, yun ang lisensya niya para makisama doon sa kanyang kirida. Tama. Okay? Ano ang karapatan ng babae na legal wife dahil niloko siya. Una, niloko. Nagkaroon ng epekto sa mga anak ko. Nagkaroon ng epekto sa akin. Hindi, wala na akong tayo. greatest performance of my life. Mga ganun. Walang ganung epekto. Tapos, nasasaktan pa ako dahil sa nagsasama sila. Yung pagsasama nila, naapektuhan din ang anak ko. O pwede ba kaming humingi ng something? No? Bullied Pwede ba pa rin. pwede ba akong magdemanda pa? Aside from the demanda ng infidelity, iba yon. Panloloko, niloloko, at saka yung epekto sa akin, at saka yung epekto sa anak ko. Iba magkakaiba yun. Yes, tama yan. Pero bago mo sagutin yan, attorney, magbabalik muna tayo dito mo sa Completos Recados. Diyan lang po kayo. Legal wife, ha? Sa dibdib, paglalaro